Type mo ba ang negosyong malapit sa puso at isinasagawa sa kanlungan ni Inang Kalikasan? Pues ang payo namin, ba't di nyo subukan ang farming? Hayaan nyo tulungan namin kayo sa pagsisimula at pagpapalago ng inyong farming business sa mga kwentong nag-uumapaw sa impormasyon at inspirasyon. Ngayong linggo, una nating bibisitahin ang DV Bower Farm sa Lian, Batangas. Ako po ang inyong lingkod, si Diane Querel. Lahat, welcome dito sa Magsasaka TV. Sama-sama natin tuparin ang pangarap. Sama-sama tayong kikislap. Sama-sama tayong kikislap. Sama-sama natin tuparin ang pangarap. Sama-sama tayong kikislap. Mga nagagandahang isla at beaches. Mga bundok na dinadayo ng mga mahilig mag-trekking at mountain climbing. At mga century-old na simbahan at pilgrimage sites. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit dinadayo ang probinsya ng Batangas. Pero alam niyo ba na may bago na ngayong pinupuntahan at kinaaaliwan ng mga bumibisita sa Batangas? Ang pagbisita sa mga farms para makita kung paano ang pag-aalaga ng mga hayop at pag-cultivate ng mga gulay at prutas ay nagiging popular na tourist activity ngayon sa bansa, lalo na sa probinsya ng Batangas. Agritourism ang tawag dito. Ang DV Bower Farm sa Lian, Batangas na pag-aari ni Dexter Villamin ay isa sa mga unang farms na nagsimula ng agritourism sa probinsya. Sa agricultural tourism kasi, educational eh. Yung makikita mo dito, being an agricultural resort ang tawag namin, you can learn many things about farming, livestock farming in particular. You can also learn about the crops, yung mga horticulture. In the process, you might want to do it in your province or in your place. So maganda yung agritourism kasi kung mamamasyal ka lang, it's more of a pleasure, di ba? But pagka yung may kasamang element ng agriculture, merong kasamang livelihood, may kasamang learning, may kasamang inspirasyon na pwede mong madala sa iyong lugar. Dito sa DV Bower Farm, may iba't iba kaming klase ng hayop. Yung iba po dito ay mga ruminants, large and small, katulad po ng kambing, sheep, mga baka. Bukod po sa mga farm animals, meron din po kaming mga hayop na katulad ng camel, alpaca, mga iba't ibang klase ng ibon para po sa mga visitors naman. Binuksan nila sa publiko ang DV Bower Farm noong nakita nilang dumarami ang mga interesadong matuto at maintindihan ang buhay bukid. Nagsimula yung konsepto ng agricultural resort dito sa farm noong nagsimula din yung paiwi program ni Sir Dex. Simula noon, may mga bumibisita dito sa farm. So ang ginagawa nila dito pag bumibisita, nakikisama sila sa mga activities katulad ng ear tagging, pagpapakain sa mga hayop. Ang agritourism dito ay hindi kagaya ng ibang nagtayo ng agritourism business. Dito talagang totoong production talaga. No? So meron kami ditong production ng Angus beef. At the moment, we have more than 1,000 heads of cattle. And then we have about 4,000 heads of goats. About 5,000 chicken at saka mga iba't ibang gulay at mga pananim. So ito ay totoong agricultural production. At kasabay niyan, may tourism na kasama because we provide horseback riding, meron kami mga iba't ibang activities na ginagawa dito. You can go here for camping.
And at the same time, we have the beach, yung Matabungkay Beach. It's only about 5 minutes away from our farm. So, yung mga nagpupunta dito, pagkatapos nilang mag-farm tour, they go straight to the beach at napakaganda ng dito, ng mga pagkain kasi sariwa lahat. Bukod dito sa farm, yung mga bisita namin ay itinutour din namin sila dito sa barangay ng Matabungkay kung saan marami po tayong mga beach na makikita. So isa pa, dinadala din po namin sila doon sa Fortune Island. Kung gusto naman po nilang maranasan ang farm life o matulog dito sa farm, meron po kaming accommodations dito. Yung kubo po namin na 3 bedrooms. Hindi na mga facilities at activities ang pinapabuti ng DV Bower. Bahagi ng pagpopromote sa agritourism ay ang pagsisiguro na ang bawat manggagawa ng farm ay may kakayahang magturo at humarap sa mga bisita. Welcome po sa horticulture po. So yung horti po is means yung plants po, then culture po means pag-aalaga po ng mga halaman po. Then ito po yung aming mga ubasan po. May mga trainings din kami dito na ginagawa na ngayon, katulad ng English lessons para sa mga farmer. It is a name of... All right. Correct. And then, magtatayo din po kami ng mga farm library para sa mga spare time ng mga farmers namin. Doon po nila gugugulin. Meron ding mga Red Cross training para masigurong ang bawat farmer ay laging handa. Ang importansya kasi ng mga ganitong klase, mga agricultural tourism, na ibabalik natin yung kaisipan ng mga tao na bumalik tayo sa agrikultura. Ang mga tao ngayon halos nasa syudad na. Katulad ng mga probinsyana na pumupunta pa sa Maynila para lang magkatrabaho. Ngayon ay talaga namang tinatangkilik yung agricultural tourism at bumabalik sila sa farm. Sa pagbukas ng DV Bower Farm ng Agricultural Resort, napapalaganap ang farm tourism hindi lang sa Batangas, kundi pati na rin sa buong bansa. Nagkakaroon din ng malawakang awareness program para sa agrikultura at ecotourism. Kaya nga sa susunod na bakasyon, bukod sa beaches, bundok at simbahan, isama na rin sa places to visit ang mga agricultural resorts katulad ng DV Bower Farm. Para po sa mga gustong bumisita dito sa farm at malaman ng iba't ibang programa ng DV Bower Farm, maaari niyo pong i-like ang aming Facebook page, DV Bower, or bisitahin niyo po ang aming website, dvbowerfarm.com. Sama-sama natin tuparin ang pangarap. Sama-sama tayong... Kung may ipinagmamalaki ang ibang bansa na Angus beef, meron din tayo na pwedeng ibida mula rito sa Pilipinas. Mataas na kalidad at malasang karneng baka na Angus beef. Angus beef kasi is a short term for Batangas beef. Batangas, Angus. Ang Angus beef ay hindi mo pwedeng ikumpara sa mga local na baka natin. No? They are a bit higher. Pero ang kalaban kasi natin hindi yung local. We are competing with the international products. Pero pag i-compare mo tayo sa international products, mas mababa ang presyo ng Angus. Angus beef, baka ng Pilipino. Angus beef. This evening, the launching of the Filipino Pride, malambot, masarap, Angus beef. Inilunsad ng DV Bower Farm ang Angus beef para ipakilala muli sa loob at labas ng bansa ang bakang Pilipino bilang premium at dekalidad. Napakasarap kasi talaga ng Angus. At ngayon ay, nung aming unang launching, natikman nila ay malambot, masarap, at pang world class. Oo. Kaya I have no doubt na ang Angus beef ay talagang makikilala na baka ng Pilipino. I am very surprised that today in Philippines you can
have a breed that is very similar to Angus, which is Angus. It is a nice taste compared to the local breed that you have now in the Philippines. This is 5 to 10 times higher. This product can match the imported product. So why you have to go so far? At dahil galing ito sa DV Boer Farm ng Lian, Batangas, nakasisiguro ang mga mamimili na piling-pili ang mga bakang pinanggalingan ng karne, maayos ang pagpapalaki sa mga ito at tama lang ang pagpepresyo sa produkto. Siguro about 98% of our beef products are imported. Ano ang kaibahan natin? Well, we are locally produced. No? We are locally producing quality beef. Ang ibig sabihin yan, we have incorporated new ways of raising animals or raising cows na kagaya ng ginagawa nila sa ibang bansa. Kaya yung ating baka with the inherent genetics na masarap. No? Masarap kasi talaga ang Batangas beef. It's known all over the Philippines at saka sa international, alam din nila na masarap ang Angus beef. So by putting new technologies, new ways of raising animals, ay nakapag-produce tayo ng quality beef. Isa sa mga pamamaraang ito ay ang feedlot system kung saan ang mga baka ay nakapirmi lamang sa isang lugar kung saan sila ay palalakihin habang pinapakain ng damo at corn silage o yung mga mais, tangkay at dahon ng mais na dinurog at pinatuyo. Dahil sa feedlot system at grass feeding, magandang kalidad ng karne ang makukuha mula sa mga baka. Pwedeng itapat sa mga imported and hindi ito kagaya ng ibang imported na ginagamitan ng hormone para tumaba. Ang ating mga baka, dahil tayo ay sagana sa damo, we have grasses in the Philippines all throughout the year. 100% grass-fed sila. Kaya sila ay healthy. Hindi sila makokos ng gout sa inyo. Dahil natural at organic na ang pinapakain sa mga baka imbes na commercial feeds, nagkaroon ng mataas na demand para sa corn silage, na siya lamang nagpataas ng demand para sa mais at nagbigay ng magandang negosyo para sa mga corn growers. Habang pinapalaganap ang tamang pagpapalaki sa mga baka kasabay ng modernong teknolohiya sa cattle raising, unti-unti nang tumataas ang demand para sa Batangas o Angus beef. Currently, we are supplying to 5-star hotels dito sa Talipapa, sa community. Yun lang, we don't really sell to retail. Ang Angus beef ay patunay na maaari pang iangat ang industriya ng agrikultura sa Pilipinas. At isa ang DV Boer Farm sa mga masigasig na nagsusulong ng agrikultura para sa ikabubuti ng nakararami sa pamamagitan ng research, marketing at walang tigil na innovation sa larangan ng sustainable farming. Sama-sama natin tuparin ang pangarap. Ako nga pala si Robert Laguna. Isa po akong agriculturist po. Pinag-aral ko po yung sarili ko hanggang sa ngayon po na nagtatrabaho na po ako. Kaya agriculture po yung kinuha ko po dahil nandito po lahat ng kailangan po natin. Like yung sakahan po natin na wala pong mga tanim. Gusto ko pong makatulong sa mga kababayan kong mga nagugutom. Nandito na rin po ang mga sakahan na kailangan po natin na i-provide po para magkaroon po tayo ng sarili pong kita na nanggaling din po sa lupa natin. Dito po ay wala pong nagugutom. Isa po ako sa mga empleyado po ng DV Boer Farm na kung saan po ay sa akin po pinagkatiwala yung vermiculture. Ginagawa ko na po kung ano po yung dapat gawin po sa vermiculture. Like katulad po ng pagpapakain po ng bulate. Then, bukod po sa pagkakapakain ng bulate, kinukuha rin po namin yung mga waste po na nanggagaling din dito rin po sa farm. Yung mga waste materials na nanggaling po sa mga animals like kalabaw manure po, kambing manure, then yung mga hindi na po na
kinakain po nila na dito na rin po namin dinadala at kinukompose po. Ang vermiculture po, siya po yung nagbibigay po ng organic fertilizer po, yung mga nahuhulog na dahon. Pwede niyo po siyang ipakain po sa bulati. Yung mga naitatay po ng bulati, siya po yung nagiging fertilizer na kailangan po ng mga halaman natin na organic. At meron po din po na sabaw po ito na kung saan po tinatawag po ay Vermity. Yung Vermity po, yun po yung pang-spray pong insekto, pang-dilig na rin po para maging masustansya po yung ating kinakain gulay. Ito yung mga nawalis namin na kalat po na nakuha po namin sa bakuran, tulad po ng mga dahon po ng kahoy. Ito po ay nilalatag po namin sa bulati, kung saan po kami ay magpapakain ng African Night Color po. Ganito po ang proseso kung paano po magpakain ng bulati po. Ito po yung first layer po, and then susundan po ng second layer po. Ito po yung damo na nanggaling po sa animal na hindi na po nila nakain po. Kaya kinuha rin po namin dahil ito po yung waste. Siya naman po yung second layer po. Pangatlong layer po is down po ng saging. Ito po ay nilalatag po namin sa ganito po. Tuturo ko naman po, ito pong karton po o yung mga hindi na po nagagamit na papel po is pwede po natin yung i-toppings po. Pag wala po kayong kusot, risal, siya po yung pinaka-toppings po natin. Siya po ay carbons po na makukuha. Then ngayon po, kukunin ko po yung tubig. 3 bucket ng tubig po ang kailangan po natin sa ating bulati. Then ngayon po, yung bulati po natin ay papakulan na po natin. Ito po yung bulati po natin, yung African Night Color po. In-import po natin siya para sa pag-compose po ng ating waste materials po. Ngayon po ay papakulan ko na po ang bulati. Sa ibabaw lang po siya. Ngayon po ay tinatakpan po natin siya para madilim po yung kanilang lugar para sila po ay mag-productive po. Pwede din po sila parami po ng isa lang po siya. Kasi po dalawa po yung kasarian niya, female and female po siya. Kung gagamit po kayo ng 1 kilong bulati, ngayon po, pagka harvestin nyo na po, magkakaroon po kayo ng 10 kilos na bulati po sa 1 kilo. Kumbaga, doble-doble po yung dinami po nila sa isang boxes po. Ngayon po, papakulan ko na ang bulati kung saan kailangan po natin maparami po siya. Pwede nyo po rin siyang ibenta ng halagang 1,200 po, ang 1 kilo po. Ang pupo po ng bulati is ito na po yung aming pinaka-products po. Siya po ay naging lupa na at siya po ay buwaghag po. Yan pong na po na yan, boxes po na yan. After po 1 month, makikita nyo na po yung proseso po na nangyari po sa 1 buwan po. Ito po ay magiging ganito na rin po. Then ang bulati po, ito po ay abang lang po to. Lilipat na po ang bulati dito. Paano po siya. Tapos ito po, kukompose nila po ito ng 1 month. Then lilipat po ulit sila doon para sila naman po yung makompose. Kaya po natin kino-cover ang ang ating vermiculture para po mag-productive po yung ating bulati po. Kasi po sila po ay pangdilim po eh. Pangdilim po yung bulati po natin kaya kailangan po natin siya ng takip. Tuwing umaga po makikita nyo ang bulati namin nasa ibabaw po. Yung nararamdaman ko po sa akin sarili po is yung pong maginhawa po ako kasi po lahat po na natututunan ko is na-apply ko po kung saan po ako madala ng panahon. Ina-apply ko naman po yung lahat ng natutunan ko nung ako ay nag-aaral pa po.
Maraming aspeto ang farming na pwedeng pasukin. Sana may napulot kayong bagong kaalaman sa pagpapakita namin ng sari-saring muka ng pagsasaka. Laging tandaan na sa negosyong farming, laging may aanihin, sipag at tiyaga ang puhunan para sa magandang kinabukasan. Magkita-kita tayo ulit dito sa Magsasaka TV. Sama-sama natin tuparin ang pangarap. Sama-sama tayong kikislap. Sama-sama